Ang linggo po na ito ay ang selebrasyon ng ating Lord's Supper or Holy Supper na tinatawag. No? Lahat po ba tayo ay familiar doon sa kwento na iyon? Yung gabi, no? Yung gabi na bago pagtatak sila ng ating mahal na Panginoon, siya ay umupo kasama ng kanyang mga apostol at siya ay naghapunan na kasama sila. Itong hapunan na ito ay merong significance, kapatid. Ibig sabihin may importansya, may halaga. Kasi yun yung huling hapunan ng ating mahal na Panginoon, nakasama niya yung kanyang mga piniling mga apostol. At doon, kapatid, meron siyang sinabi na ang kanyang katawan ang magiging ating buhay at ang kanyang dugo ang ating magiging kalinisan, no? O katwiran, no? Ibig sabihin, kapatid, ang katawan at dugo ni Kristo ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng tinatawag nating kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, kapatid, sa Biblia, ito ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. No? Ang Biblia, kapatid, kapag sinabing salvation or kaligtasan, ito yung abilidad ng Diyos na iligtas ang ating mga kaluluwa mula sa kapahabakan, no? Kasi ang ating mga kaluluwa ay nasa bingit ng kamatayan. Tayong lahat ay papunta sa impyerno sapagkat tayo ay mga patay sa espiritu at wala tayong kakayahan na baguhin natin ang ating sarili, kaya bumaba ang Diyos para gawin yung hindi natin kayang gawin. Kaya ngayong umaga na ito, pag-aaralan natin ito sapagkat ito ay napakahalaga upang maintindihan natin mamaya bago mo kainin ang katawan ni Kristo at inumin ang dugo ni Kristo, malaman mo muna kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Upang sa bawat pagkain natin ng tinapay, malasap natin yung ginawa ni Kristo para sa atin, yung kanyang buhay. At sa pag-inom natin ng dugo ni Kristo, malasap din natin ang kamatayan niya at maramdaman natin ang presensya niya mamaya sa pagsasagawa natin ng banal na hapunan. Hindi ba yun naman yung gusto natin? Yung maramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon? Sapagkat kung hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon, ibig sabihin nun, hindi natin siya kasama. Pero tandaan natin, kailangan, yun yung lasapin natin sa ating buhay, na lagi tayong nasa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga na ito, pag-aaralan natin, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang tinatawag na pakikipagkasundo. O sa English is reconciliation. Tungo sa kapayapaan or peace. Nung bata tayo, kapatid, kapag pag meron tayong nakaaway na kalaro natin, tapos sasabihin ng mga magulang natin, tama na yung pakikipag-away, magsundo na kayo. Tapos anong sasabihin mo sa kaaway mo, sasabihin mo sa kanya, peace na ba tayo? Diba? Pag sinabing peace na tayo, ibig sabihin nun, okay na ba tayo? Nagkasundo na ba tayo? Hindi na tayo magkaaway? At kapag yung kaibigan natin, ibig sabihin, meron na kayong peace. Hindi na kayo magkaaway, kayo ay magkasundo na. Okay? Kaya doon natin makukuha yung word na pakikipagkasundo. At pag sinabing pakikipagkasundo, ibig sabihin, bago sila ipagkasundo, mayroong problema. Ano yung problema? Ang dalawang partido ay hindi nagkakasundo. Ibig sabihin sila ay magkaaway. No? Para may pagkasundo, kailangan sila ay magkaaway. Kasi kung sila ay magkasundo na, bakit mo pa sila ipapagkasundo? Pero kung sila ay magkaaway, ang requirement para sila ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa ay dapat sila ay maipagkasundo. So ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, kapatid. This is the direct continuation of Ephesians chapter 2 last Sunday na pag-aralan natin sa pamamagitan sa pamumuno ng ating pastor
which is Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. And this is the continuation ng pag-aaralan natin, which is Ephesians chapter 2, verse 13 to 22. No? Samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ngayong umaga na ito. Bibigyan tayo ng konting recall. Ano yung pag-aaralan natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10? Verses 1 to 3, merong problema. Ano yung problema? Ang tao ay patay. Kapag ang tao ay patay, wala siyang magagawa kundi mabulok sa kanyang kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, ang tao sa kanyang natural na estado ay patay at sila ay mga katutubong mga anak ng kagalitan o kapuotan ng Diyos. Ibig sabihin sa Diyos ay napopoot sa kanila. Kapag ikaw napopoot ka sa iyong kapwa, ano ibig sabihin nun? Ikaw ay magkaaway. Kayo'y magkaaway sa isa't isa kasi napopoot ka sa kanya. So, in verse 4, ang sabi ni Pablo sa verse 4, ngunit ang Diyos, dahil mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay sa ating pagsalansang, ano yung ginawa ng Diyos? Pinuhay niya tayong muli kay Kristo, ibinigay tayo kay Kristo, binuhay niya tayong muli, kaya nga tayo nananampalataya na ngayon sa Panginoon. At ano yung conclusion nun? By grace, you have been saved. Doon pala malalaman mo na kaligtasan na yun. No? The moment na binuhay ka ng Diyos mula sa iyong kamatayang estado, patay na estado, yun ay kaligtasan na. At ibinigay ka kay Kristo Jesus, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, ang Mesaya, upang ikaw ay magkaroon ng tinatawag nating kaligtasan. Ibig sabihin, solus Christus, kay Kristo lamang makakamit ang kaligtasan. Hindi kay Maria, hindi kay San Pedro, hindi kay San Pablo, kay Kristo lamang na ating Panginoong sinasamba, makakamit natin ang kaligtasan. Ibig sabihin, siya lamang ang ating daan, ang katotohanan, at ang buhay. Our way, our truth, and our life. Ibig sabihin, kapag sinabing way o daan, ibig sabihin kung meron tayong patutunguhan na maganda sa kabilang dako, si Kristo lamang yung pwede nating daanan. Ibig sabihin kung may tulay papunta sa kabilang dako, si Kristo lamang ang daan na pwede nating daanan. At sinabi ni Kristo, no man can come to the Father, walang sino mang tao, that is universal negative. Pag sinabing universal negative, kahit sino ay walang tao, kahit sino pa, kahit si Moises pa, si Abraham, ay hindi sila makakapunta sa Ama sa langit, maliban na sila'y dumaan sa akin. No? Kaya nga, ang ating mahal na Panginoon Kristo, sabi ni Pablo sa Timoteo, He is only the mediator, ang nasa kalagitnaan, ang tagapamagitan, ang daan. Wala nang iba pa. Wala nang kung sino pang ebanghelista, o kung sino pang pastor, o kung sino pang nagka-claim na siya ay appointed son of God. No, hindi sila ang daan. Hindi sila pipirma ng clearance natin papunta sa langit. Di ba nakakatawa yun? Siya, papapirma pa tayo ng clearance. No. Kay Kristo lamang ang daan. Siya lamang ang tagapamagitan. Bakit daw mahalaga na sabihin natin ngayong umaga na ito? Kasi dahil kay Kristo na siyang namagitan sa atin, sa Diyos na banal, at sa isang tao na makasalanan, nakamit natin yung tinatawag nating pakikipagkasundo. Kaya ito yung brief analysis natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Kaya langan maintindihan muna natin yun. Kasi yung continuation nun is pag-aaralan natin yung umaga na ito. Bago natin basahin yun, kapatid, punta mo tayo sa Colossians chapter 1, verse 20 to 22. Ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas na sinasabi dito, at sa pamamagitan niya, which is ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yung niya dyan is ang ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan niya, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili, kay Kristo Jesus, ang lahat ng mga bagay. Sa lupa man o sa langit,
na ginagawa ang kapayapaan. Nandiyan naman yung word na yan, pagkikipagkasundo o pagkasunduin at kapayapaan sa pamamagitan ng ano? Ng dugo mismo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang krus. No? Nandiyan na naman yung dugo, which is iinumin natin mamaya, ang dugo ni Kristo. No? 21. At kayo, tayong lahat, na nang dati ay hiwalay at mga, ano yung word na yan? Magic word. Mga kaaway ng Diyos sa pag-iisip, sa pamamagitan ng ating mga masasamang gawa. Ano ginawa ng ating Diyos? Ay pinapakipagkasundo niyang ngayon sa kanyang katawang laman. Nandiyan yung word yan. Kanina, dugo. Ngayon ay katawang laman. Diba? Mamaya, tinignan natin yung significance. Ano ba yung katawang laman na yan? At ano ba yung dugo na yan? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ito yung ginawa ng Diyos para sa atin. In summary, kapatid, tayo ay binuhay muli, ibinigay kay Kristo, upang ang mga ginawa ni Kristo sa kanyang buhay for 33 years, ang kanyang matuwid na pamumuhay ay mapunta sa atin, at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay mabayaran ang ating mga kasalanan, mga kasalanan natin ay mapunta sa Kanya upang bayaran niya sa krus ng Kalbaryo. At itong ginawa ng Diyos na ito ay mayroong resulta. Ano yung resulta? Tayo yung mga dating mga kaaway ng Diyos ay naipagkasundo. Ipinagkasundo tayo at ngayon meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Basahin natin kapatid sa key verse natin ngayong umaga na ito. Sa Ephesians chapter 2, verse 13 to 22. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na noon una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. At sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya, ang ating mahal na Panginoon, ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Ibig sabihin, wala nang alitan. Pag-aralan natin mamaya. 17. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo. Dumating upang sabihin sa atin, my peace I give you. This is the peace that the world cannot give, and the world will not understand. Pag-aralan natin mamaya. Ibinigay ito ng Diyos sa atin. Ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo tayo mga nandito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao para sa atin. At kapayapaan sa mga malalapit. 18. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayo makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Doon naman yung word na yan. Sa pamamagitan niya. Siya lamang ang namamagitan, siya ang nasa gitna, no, ng dalawang nag-aalitan. 19. Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Again, ang ginagawa natin dito kapatid ay ang mga fellowship of the saints, o yung ito yung titipon-tipon ng mga banal kay Kristo. No? Hindi ito pagtitipon-tipon ng mga supporters ni Councilor Noel. No. Ito ay pagtitipon-tipon ng mga banal kay Kristo. Okay? Next. 20. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulong. Pag-aralan niyo may baka sinabi ni Pablo yun. Sa Kanya
Ang buong gusali ay makalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng Panginoon. Nasa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ito pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Samahan niyo po ako sa ating pag-iimay-imay sa mga salita ng Diyos. Sabi ito ni Pablo sa 13, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus na tayo. Sinabi ito ni Pablo matapos niyang sabihin na sa biyaya kayo ay naligtas. Hindi sa mga gawang mabuti upang huwag tayong magmayabang. Sinabi niya yun, di ba? Sapagkat tayo ay nilikha para kay Kristo Jesus upang lakaran ang mga mabubuting mga gawa para sa kalwalhatian ng ating Panginoon na siyang inihanda na ng Diyos para nating lakaran. Ibig sabihin kung tayo ay totoong na kay Kristo Jesus, tayo ay lalakad ng mga mabubuting mga gawa. Doon natin malalaman kung sino yung mga totoong na kay Kristo. Kung mayroong pagbabago sa kanilang buhay. Kung naglalakad na sila ngayon patungo sa mga mabubuting gawa sa ngalan ni Jesus. Kaya nga, ang pinag-aralan natin last month, the fruit of the Spirit. Kasi kailangan may bunga ang pananampalataya. Kung walang bunga ang pananampalataya, ito ay patay o huwad, peke, plastic, orokan. Pero hindi ito ang patayan ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, ngayon tayo ay naligtas na. Magsabing amen yung mga naniniwalang sila ay naligtas na ng ating Panginoon sa Kristo. Kayo ba ay narito dahil naniniwala kayo niligtas na kayo ng Panginoon? May pagbabago ba sa inyong buhay ngayong niligtas kayo ng Panginoon? Kasi kapag nagbabago ang buhay mo, ibig sabihin ikaw ay bagong nilalang na. Diba? Kapag bagong nilalang, dapat bago rin ang buhay. Kasi kung sinasabi mo ikaw ay bagong nilalang pero walang nagbago sa iyo, niloloko mo lang ang iyong sarili. Huwag sana magalit, pero yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sa 13, sabi ni Pablo, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus na tayo, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. May kita mo dito kapatid na sinasabi ni Pablo, ang tingin ng Diyos sa atin noong una, dahil tayong lahat ay mga anak ng kanyang kapuotan. Nagagalit siya sa ating lahat. May pag-aaway sa atin. Tayo'y mga rebelde sa Kanya. Ngunit mayroong aspeto sa buhay ni Kristo at sa Kanyang kamatayan na kung saan ito ay nagresulta ng paglalapit ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Siya mismo ang lumapit sa atin. At siya din ang naglapit sa atin. Imagine that. It reflects John chapter 6. Sabi doon ng ating Panginoong Jesucristo, no man can come to me. Wala daw tao makakapunta o makakalapit kay Kristo unless ang Ama sa langit ay ilapit sila sa Kanya. At lahat ng mga lumapit sa Kanya, hindi niya kailanman bibitawan. Ito yung pangako ni Kristo. Kung tayong lahat ay inilapit ng Diyos sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ibig sabihin tayo ay naligtas. Kaya sabi Pablo, kaya noon tayong una ay mga malayo kay Kristo sa Diyos, inilapit niya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung dati tayo ay mga rebelde, mga marumi, dahil sa dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan, ang siyang naging ating katwiran. Ano kasi pinakamatinding problema ng tao? Hindi pera, hindi pagkain, hindi yung wala kang bahay. Ba't hindi yung mga problema na yan? Diba? Matindi yan. Pero hindi yan yung pinakamatinding problema ng tao. Ano yung pinakamatinding problema ng tao? Hindi siya makakalapit sa Diyos na banal na hindi siya mamamatay. Ibig sabihin wala tayong paraan para lumapit sa Diyos na banal kasi tayo ora mismo ay mamamatay. Bakit? Anumang marumi na ilapit sa isang Diyos na banal ay nasusunog. Diba? Nani sasabihan na rin nga liwa, ako bisa mutaking chapel kasi putang masilagkuha doon.
Hindi po yun sabi-sabi lang. Mayroon po yan konteksto sa Biblia. Pag hindi ka banal at lumapit ka sa isang banal na tahanan ng Diyos, ikaw literally ay masusunog. Ikaw ay mawawalan ng buhay. Yun yung pinakamatinding problema natin. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Kapag tayo mga makasalanan ay naging matuwid sa Kanyang harapan, naging banal sa Kanyang harapan, sapagkat ang tanging kabanalan lamang ni Kristo ang siyang tatanggapin sa langit. Hindi yung ating sariling kabanalan, hindi yung ating sariling katwiran, kundi ang katwiran o kabanalan lang ni Kristo. At paano ito ginawa ni Kristo? Binayaran niya yung ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ba yun? Kung sabi pong amen kung alam niyo yung kwento na yun. Ang ating mga kasalanan ay ipinilang sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung merong kailangan mamatay para bayaran ng kasalanan, dapat tayo yon. Kasi tayo yung nagkasala. Pero hindi yung ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang pag-ibig, ang ating mga kasalanan ay ibinilang sa ating Panginoon upang bayaran niya sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang kamatayan ang siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Doon tayo tinubos ng Diyos. May tinatawag natin redemption. Ang pagtubos ng Panginoon, which is one of the aspects of Christology, na tayo mga makasalanan, bagamat hindi tayo karapat-dapat, dapat tayo mamamatay doon sa krus. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ang namatay para sa atin. At ang ginawa ng ating Panginoon, sapagkat hindi natin kayang tuparin ang kautusan ng buo at perpekto, siya ay nabuhay dito sa mundong ito for 33 years. Wala siyang kahit isang kasalanang ginawa upang siya ay maging perpekto sa harapan ng Ama. At ang kanyang pagiging perpekto sa harapan ng Ama, nung inalay niya ang kanyang buhay, He is also the perfect sacrifice, sabi nga sa Hebrews. At kung siya ay perfect sacrifice at perpekto ang kanyang buhay, ibig sabihin ang ating kaligtasan kay Kristo Jesus ay perpekto rin. It is 100% eternal. Kaya nga yung mga sasabing mawawalan sila ng kaligtasan kay Kristo, hindi sila naniniwala na hindi perpekto ang sakripisyo ni Kristo para sa atin. May kulang, kumbaga, para sa kanila. Kaya sabi ni Pablo dito, ang kamatayan ni Kristo ang siyang naglapit sa atin sa isang banal na Diyos, sapagkat nakamit natin ang kabanalan mula sa Kanya. Gayon na ilapit na tayo, Romans chapter 5, therefore, being justified by faith, we have what? We have peace with God. 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Sabi ng Diyos sa atin, peace na tayo. Diba? Sabi ng Diyos sa atin, oh, Brother Noel. Noel, sabi niya, peace na tayo. Dati kaaway kita. Dati, wala kang ginawa kundi magsalansang sa aking mga utos. Pero noong binuhay kitang muli, sumilay ang katotohanan sa iyo, nalaman mo na tanging sa kay Kristo lamang doon ka maliligtas. Ibinigay mo ang iyong buhay sa Kanya as a living sacrifice. 100% isinurrender mo sa Kanya lahat. Siya lang ang inyong pinaniwalaan. Ginawa mo siyang Diyos at Hari ng iyong buhay. Ngayon, nakikita ko na sa iyo ang kabanalan ni Kristo. Welcome ka na sa aking kaharian. Pwede ka nang lumapit. Meron na tayong peace sa isa't isa. Mayroon na tayong pakikipagkasundo. At dahil doon sabi ni Pablo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Na tayo dating mga hiwalay sa Diyos, at dahil siya ang naging tulay natin, tayo ay nagkaroon ng access upang makarating sa presensya ng ating Diyos na buhay. At tayong dating hiwalay na dalawa ay ipinag-isa sa pamamagitan nino ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? Kaya makita mo dito, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Ano yung laman dyan, kapatid? Patse po, dino sasaling liyan po. Kaya liyan po, ano yung layers? Ating laman, ating yung taba, at ating yung balat. Amen.
Pintayin. Sabi na, manyaman niyang luluto ito. Kasi, three layer siya. Kay Koreano, kapatid, apit ang usad ng samgyupsal. Samgyupsal is 3-layer meat. At yung meat, at yung fat, at yung skin. At dito, kapatid, magiging madugo tayo ng konti. Kasi sa Jewish traditions, madugo talaga. Ang ating Panginoong Kristo, ang mismong kanyang laman, itong laman na nitong kay, ito mismong muscle na. Siya ang gumiba sa pader na umahati sa isang taong marumi at sa isang Diyos na banal. Bakit ito sinabing laman? Bakit ito sinabing flesh? Bibigyan ko yun ng konting konteksto. Noong unang panahon kasi, kapatid, ano yung ginagawa ng isang punong pari kapag nagkakasala yung Israel, na ginagawa nila once a year, tuwing buwan ng Setyembre, at tinatawag nating Yom Kippur, o sa English, the Day of Atonement. Anong ginagawa sa Day of Atonement? Ang isang pinakapunong pari ay pupunta sa templo sa taas ng bundok, sa Mount Zion, at ang gagawin niya, pipiliin niya yung pinakamataba, at pinakamagandang tupa na iaalay sa Diyos. At yung tupa na yun, kapatid, nanagawan doon. Kiskisan de, kaya de, slaughter de. Balatan de, ano pang ganun-ganun, kulang de laman lubi, ganun-ganun. Pero ang ititira lang nila mula sa lahat ng mga kinuha nila ay ang kanyang laman. Bakit? Bakit inalis ang taba, inalis yung balat, inalis yung lamang loob, pero tinira ang laman? Kasi mayroong silbiyang laman mamaya. So yung lahat ng mga kinuha doon sa tupa na iyon, ang kanyang mga lamang loob, ang kanyang tataba, ang kanyang balat, ang kanyang fur, ay susunugin sa altar ng Diyos. Kapag sinunog yun, ibig sabihin yun na yung pinakasakripisyo ng Israel upang ang Diyos ay hindi na magalit sa kanila. Anong tawag doon? Pagpalubag loob. So in English is propitiation. Propitiation, pinag-aralan na natin yan. So kung hindi na magagalit ang Diyos sa kanila, nagkaroon na sila ng reconciliation o pagkikipagkasundo dahil doon. Ano yung gagawin sa laman na hiniwalay doon sa sinunog? Ang gagawin nila kinagabihan, sila ay magpipista. No? O tinatawag natin the Feast of the Passover. O tinatawag natin Passover meal. Ano ibig sabihin nun? Ito yung pagsa-celebrate o yung pista ng mga Hudyo noong mga unang panahon ni Moises na naglagay sila ng dugo sa labas ng kanilang mga pamamahay upang kapag dumaan yung angel of death, hindi mamatay yung kanilang mga panganay na anak. Natatandaan yung kwento na yon? Diba? Hanggang sa mga oras na yun, sineselebrate ng mga Hudyo yun kasi napaka-significant para sa kanila yun dahil doon naligtas sila mula sa mga Ehipto. Mula sa hagupit ng mga Ehipto, tulad ni Pharaoh. So yung laman na iyon ay kanilang paghahati-hatiin at lulutuin nila at ipapakain nila sa mga taong nakisama sa tinatawag na Yom Kippur or the Day of Atonement. Ganyan din yung ginagawa natin. Ginawa ni Kristo yon nung huling hapunan, pinaghati-hatian yung kanyang katawan, yung kanyang laman sa simbolo ng isang tinapay. Very good. Nakasunod kayo sa akin. Yung tinapay, kapatid, yung tinatawag natin breaking of bread, pinaghati-hatian yung kanyang laman, simbolo ng tinapay at kinain bilang pagpipista sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Ano ibig sabihin nun? Ang kinakain natin sa tuwing mayroong tinapay ay ang buhay ni Kristo. At ang iniinom natin na kanyang dugo ay ang kanyang kamatayan. No? At dahil sa kanyang buhay, na lumakad siya ng matuwid para sa atin upang tayo magkaroon ng katwiran. At sa kanyang kamatayan, ng kanyang dugo na dumali sa krus, nagkaroon na tayo ngayon ng kapayapaan sa Diyos. Pinag-isa ang dalawa at ang pader na humahati sa atin mula sa isang taong marumi at sa isang Diyos na banal ay giniba dahil sa buhay at sa kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Naintindihan po ba? Ang kanyang katawan, ang kanyang buhay, at ang kanyang dugo ay ang kanyang kamatayan. 15. Kanyang pinawalang bisa ang kautusan ng mga batas sa pamamagitan ng alituntunin upang siya ay dumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Before this, ano yung sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos dahil mayaman sa awa at sa kanyang pagmatindi pag-ibig sabihin, tayo mga patay ay kanyang binuhay
Muli. Kapag binuhay ka muli, ikaw na ay isang bagong nilalang. Kapag bago ka nilalang, ikaw ay isang bagong tao. Di matuwa na, ay, bayong urod, bayong tao na eh. Ito na. Pag sinabing bayong tao, aluwanin pag-iisip, mature na eh. Ganyan tayo. Kapag tayo ay binuhay muli ni Kristo, mag-iiba yung ating pag-iisip. Magmamature tayo, mag-iiba yung paningin natin sa mundo. Bayang urod, bayang tao na eh. Sunok saan eh, Brother Arnold, bayang urod, doon yung pala bayang urod. Kapag bayang urod siya, sabi ta, bayang tao na, ibig sabihin, nagbago na yung kanyang pag-iisip, nagbago yung kanyang panahon, mag-mature na siya. Ganyan din tayo kung tayo totoong na kay Kristo, nag-iba na dapat tayo ng pag-iisip kasi bagong tao na tayo. Bagong nilalang. Kapalit ng dalawa na dati tayo magkaaway, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan. Sa Diyos, sa pamamagitan ng krus. John chapter 15, ano yung sabi ng Panginoon Yesus Kristo? Abide in me. The word that in. Pag sinabing abide, manatili. In, sa loob. Ko, in me, sabi niya. Kung tayo, ano yung tawag sa atin noong unang panahon? Hindi Kristyano kapatid. Noong unang panahon, ang tawag sa atin, those who are in Christ. Mga nasa loob ni Kristo. Bakit? Kasi tanging kay Kristo lamang at sa mga nasa loob ni Kristo, sa loob ng kanyang ubasan, sa loob ng kanyang katawan, sa loob ng kanyang dugo, mga ibinihis ang katwiran sa kanila na tayo ay magkakaroon ng access papunta sa Ama sa langit. Babalik tayo ngayon. I am the only way, the truth, and the life. Ano yung katang one way? One way? Ano yung kasunod doon? Kasi siya lamang. Wala nang iba pa. Hindi si evangelista, hindi si appointed son of God, o si pang pastor yan, kahit si pastor pa natin. No, ako man. Tanging si Kristo lamang ang daan. Sa kanya papagkasunduin ng dalawa sa isang katawan, ibig sabihin tayo magiging isa kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ano ibig sabihin nun? Nakamit natin yung katwiran kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Ibig sabihin nito, wala nang kaaway ang Diyos sa atin. Hindi na tayo nakikipag-away sa Diyos, hindi na tayo mga anak ng kapuotan, kundi tayo na ngayon ay naipagkasundo na dahil kay Kristo at mayroon na tayong tinatawag na kapayapaan. Amen po ba? So ngayon kapag kinakanta ninyo, therefore, being justified by faith, we have what? Peace with God. Through whom? Our Lord Jesus Christ. Kasi siya lamang, kapatid, ang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan sa Diyos. Ang maaaring makapag-isa sa dalawang humahati, sa isang pader na humahati sa atin, siya lamang, kapatid. Wala nang iba pa. Alam niyo yung peace with God? Hindi siya peace of mind eh. Kasi minsan nagiging mababaw tayo kaya natin peace of mind. No. Pag sinabing peace with God, ibig sabihin, mayroon itong konteksto. Dati tayo mga kaaway, tayo mga rebelde sa Diyos, wala tayong ginawa kundi magsalansang sa Kanya, lumayo sa Kanya. Ngunit dahil sa makapangyarihang biyaya ng Diyos, ibinigay tayo kay Kristo Jesus upang Kanyang katwiran na ipa sa atin. Ngayon, meron tayong access sa Kanya. Mayroon na tayong tulay patungo sa Ama. Dahil tayo ay nakay Kristo Jesus. Very good. Kung dito ginawa ng Panginoon, wala tayong kaligtasan. I-apply ko ito ngayon sa ating lahat. Maraming meron sa inyo na magkaaway pa rin. Nagchichismisan, nagsasalita sa pagtalikod, iba yung sinasabi sa mga kapatid, no? Naiinggit, naiinis sa isa't isa. Mayroong alitan sa isa't isa. May pag-aaway sa isa't isa. Ano yung requirement? Ano yung dahilan kung bakit kayo ay nag-aaway? Yung tinatawag nating pride. Pride. Ano yung mga ni pride?
Yung mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Tama ka lagi. Kailangan mangyari ito, kailangan mangyari yung ganyan. Kailangan mangyari yung justisya sa akin, nilait ako eh. Kailangan mainis ako sa kanya. Ano yung ba? For centuries, simula nung nagkasala si Adan, walang ginawa tao kundi laitin ng Diyos. Walang ginawa tao kundi bastusin ng Diyos. Walang ginawa tao kundi maliitin ang Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Hindi siya nagpa-apekto. Hindi siya nagkaroon ng pride. Bagkus, paano niya nilabanan ito? Paano niya nilabanan upang matapos na yung alitan ng dalawang partido? Anong ginawa niya? Ano yung kalaban ng pride? Pagpapakumbaba. Philippians chapter 2. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ito hinawakan na isang bagay, bagamat kapantay niya ang Diyos. Hindi niya ito inisip na isang bagay na kanyang paghawakan, binitawan niya ito, nag-anyong alipin, pumunta din sa mundong ito upang tuparin ang kautusan para sa atin at mamatay para sa atin. Ang kahabagan at pagpapakumbaba ni Kristo ang dahilan kung bakit naipagkaisa ang dalawa. Karoon ng pagkikipagkasundo. Ngayon yung umaga na ito, I dare you kapatid. Kung mayroon pa rin pride at mayroon pa rin alitan sa ating magkakapatid, akmulan tayo ito. At alalahanin natin yung pagpapakumbaba na ginawa ni Kristo para sa atin. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, siya ay nagpakumbaba upang tayo maipagkasundo sa Ama natin sa langit. Ganyan din yung gawin natin. Kung meron pa kayong inis sa inyong kapatid, kung meron kayong alitan, patawarin ninyo. Approach ninyo. No? At makipagkasundo kayo sa Kanya. Tulad ng ginawa ni Kristo para sa atin. 17. Ano yung ginawa ni Kristo pa? At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo ng malalayo. Ibig sabihin yung mga hentil na wala sa kanila ang kautusan, siya ay nag-preach para sa kanila. At kapayapaan sa mga malalapit. Sino yung mga malalapit na Mga Hudyo, kapatid. Mga nasa kanila na yung templo ng Diyos, mga nasa kanila na yung kautusan ng Diyos. Mapahudyo ka o mapahentil. Ang ginawa ng Panginoong Yesus Kristo, my peace I give you. Sabi niya. Ibinigay niyang kapayapaan sa lahat ng tao. Mapahudyo o mapahentil. In other words, kahit anong lahi pa, ang kapayapaan ni Kristo ay ibinigay sa ating lahat. Sapagkat sa pamamagitan niya, sapagkat kay Kristo lamang, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Sa isang espiritu, one in spirit. Ano ibig sabihin niya? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon para sa atin, siya yung magpapatotoo sa mga ginagawa natin na tayo totoo kay Kristo Jesus. At dahil doon makakalapit na tayo sa Ama, dahil sa ating mahal na Panginoong Kristo. Bakit? Kasi meron tayong Espiritu ng Diyos na siyang ipinangako ng ating Panginoon para sa atin. Sa pamamagitan pa rin ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang dahilan kung bakit meron tayong Espiritu Santo ay dahil din sa Kanya. Nangako siya na gagawin niya ito para sa atin. At glory to our Lord Jesus Christ, ginawa nga ang Kanyang mga pangako sa atin. Diba? Yun yung pananampalataya, kapatid. Na bagamat hindi natin nakita yun, naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos ngayong oras na ito. Naniniwala po ba kayo? Nakasama ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, tayo na ay may access patungo sa Ama sa langit. Sino yung sa pamamagitan niya? Sino yung pamamagitan na yan? Sino yung tagapamagitan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Para ang isang tao ay makalapit sa Ama na siyang banal, kailangan mayroong mamagitan para sa atin. Si Kristo yon, kapatid. 19. Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan o mga banyaga, hindi na tayo mga tinuturing na mga alien ng Diyos, kundi tayo yung mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tingnan mo, hindi na tayo ngayon mga banyaga, kundi tayo ngayon isang sambahayan, one household, one kingdom, the kingdom of Christ. Hindi po kingdom ni Councilor Noel Castro ito. Hindi ito friends and family of Councilor Noel Castro. No.
Again, bakit tayo nandito? Kasi we are in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Ang sinasamba natin dito ay hindi si pastor. Ang sinasamba natin dito ay ating Panginoong Jesucristo. Okay? Again, hindi kayo mga kapwa, hindi na kayo ngayon mga kaaway ng Diyos, hindi mga banyaga sa Kanya, kundi tayo ngayon ay mga kaalib na, mga kasangga na. Bibigyan ko kayo ng konting mas maganda. Tayo na ngayon ay mga pamilya na ng Diyos. Kapag sinabing sambahayan, ano yung sabihin no? Mga pamilya na tayo. Kaya nga ano sinabi? Sabi ni Pablo, ang pinaka-apex ng biyaya ng Diyos, ang pinakatuktok ng biyaya ng Diyos ay hindi yung naging maginhawa ang iyong buhay. Ay hindi ka na nagkaroon ng karamdaman sa iyong buhay o hindi ka na nagkaroon ng problema sa iyong buhay. No, hindi yung pinakatuktok ng biyaya. Ano yung pinakatuktok ng biyaya? Yung nagkaroon ka ng karapatan na tawagin mo ang isang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat na iyong Ama sa langit. Diba? Kasi kapag natatawag mo na siyang Ama sa langit, itinuring ka na kasi niyang kanyang anak. Very good. Sa pamamagitan ba ng inyong mabubuting gawa? No. Sa pamamagitan ni Kristo na siyang tanging bugtong na anak ng Diyos, at dahil tayo ay na kay Kristo, dahil sa Kanya, tayo ay kinupkop, no? Parang inadopt, kapatid. O sa Ingles, inadopt. Sa Tagalog, kapatid, tayo ay inampon dahil sa ating mahal na Panginoon, Yesu Kristo. 20, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta ni Kristo sa isang batong panulok. Ano yung cornerstone? Kung ano, niya po yan, kapatid. Yan. Nung alano rin, pitalakajing Aliyah, ito ang bayan. Ganon din kapatid yung mga batong panulok which the cornerstone, ang ating iglesia, ang mga sabahayan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay itinatag ng Panginoon para sa atin. Siya ang naging ating batong panulok. Dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng buong gusali na nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging banal sa templo ng Panginoon. Ano yung sinabi na ating mahal na Panginoon Kristo kay Pedro nung siya ay nabubuhay? Peter, upon this rock, I will build my church. Ano yung sabihin nun? Nagmula sa Kanya ang haligi ng iglesia. Na nagmula sa Panginoon ang dahilan kung bakit may tatatag ang kanyang sambahayan ng kanyang iglesia. Bakit? Kasi siya mismo, kapatid, ang nagtaguyod nito at nagtayo nito. Dahil dito, tayong lahat ay mga lumalaki patungo sa isang banal na templo sa Panginoon. Know ye not that you are the temple of the living God? Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong mga puso, ang inyong buhay ay ang templo ng Diyos? Amen. Kaya nga, kailangan panatilihin natin ang templo ng Diyos na banal sa kanyang harapan. Upang ang Espiritu Santo ay manatiling nagtutuwa sa atin. Huwag natin siyang pighatiin, kapatid. No. 22. Last. Na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Makikita mo dito, kapatid, na hindi natin tinatayo ang ating sarili. Kundi makikita mo dito na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo. Sino yung magkasama dyan? Ang Diyos, kapatid. Ang Espiritu, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nagtatrabaho para sa atin. Para sa ating kaligtasan, upang tayo ay maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Patuloy tayong pinapabanal ng Diyos with this sanctification. At lahat ng ito'y ginawa ni Kristo para sa atin. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng pakikipagkasundo. Jesus, our Lord, is our cornerstone. He is our rock, and He is our Redeemer. John chapter 14 verse 27. Sabi na ito ng ating mahal na Panginoon bilang ating cornerstone, bilang ating bato. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi niya sa atin. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo.
Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya nga ano yung dapat nating tingnan sa ating sarili? Huwag nang mabagabag pa ang iyong puso o matakot man. Ngayong nalalaman mo na may kapayapaan ka na sa Diyos, manatili kang mayroon din kapayapaan sa loob mo, na iniisip mo at mamumuhay ka na alam mong hindi ka pababayaan ni Kristo, hindi ka iiwan, ni pababayaan man. Magkaroon ka ng kapayapaan, huwag ka nang mabagabag pa. May pagsubok, may suliranin, may problema, huwag kang mabagabag, huwag kang matakot. Kasama mo si Kristo at ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo. Yun ang tunay na kagalakan. Di ba? Kapag masaya ka, may dahilan kung bakit masaya ka. Binigyan ka ng pera ng tatay mo, masaya ka kasi may dahilan. Pero ano yung kagalakan? Yung kagalakan ay masaya ka pa rin kahit may problema. Masaya ka pa rin kahit wala kang pera. Masaya ka pa rin kahit may karamdaman, may suliranin, may pagsubok sa buhay. Masaya ka pa rin, nagagala ka pa rin kasi meron ka na wala yung ibang tao. Ano? Kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ninyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na ang dalawa ay naipagkasundo. This is the ultimate power, ang dahilan kung bakit tayo ay nakay Kristo. Hindi upang pagandahin ng Diyos ang inyong buhay. Maniniwala man kayo kapatid, maraming mga Kristiyano ang naghihirap, pero masaya pa rin sila. Kasi alam nila na meron silang nakamit na mas higit pa na kayamanan kaysa sa mga bagay na yan. Ano? Ang maipagkasundo sila sa isang Diyos na banal at meron na sila ngayon kapayapaan sa Diyos. Lahat ng ito sa Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Siya lahat ang gumawa niya, kapatid, hindi tayo. No? Ang ginawa ng Diyos, inilapit tayo ang ginawa ng Ama, inilapit tayo mga makasalanan kay Kristo upang makita natin siya. At kapag tinawag tayo ni Kristo, papakinggan natin siya. Kasi inilapit tayo sa Kanya. At lahat ng inilapit kay Kristo, kahit sino, wala siyang itataboy. Kanyang pangahawakan ito kailanman. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa makatuwid bagay. Kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinilang sa kanilang mga kasalanan, kundi ibinilang kanino? Kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya ngayong umaga na ito, ipinagkatiwala din sa akin ng Diyos ang salitang pakikipagkasundo. Tayong lahat ngayon ay naipagkasundo na sa Ama na banal sa langit dahil sa kanyang anak na si Jesucristo, at dahil doon purihin, sambahin, luwalhatiin natin ang ating Panginoon na siyang gumawa nito para sa atin. Lumakad at ihayag ang mabuting balita na ito, na kay Kristo makakamit natin ng pakikipagkasundo. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili ng iyong mabubuting gawa. Ikaw pa rin ay nasa ilalim ng kapuotan ng Diyos kahit anong gawin mo. Kasi bakit? Sabi sa Biblia, tanging ang ating Panginoon ang binansagan ng Biblia na Prince of Peace. Wala nang iba pa. Makakamit natin ang pakikipagkasundo tungo sa kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan lamang ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon matatapos ako dito sa pag-aaral natin ng sa kanyang banal na apunan. Ito yung pinaka-sentro nito. Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya, ang ating mahal na Panginoon, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa na dapat sana'y sa atin, ibinigay sa ating Panginoon upang makamit natin ang tinatawag nating kapayapaan. The punishment that brought us peace is because of our Lord Jesus Christ. Ang dahilan kung bakit tayo may kapayapaan sa Diyos ay dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan. We have peace with God
through our Lord Jesus Christ. Kaya anong gagawin natin ngayon sa pag-aaral natin, sa pagsasagawa natin ng banal na hapunan later on? Habang kinakain natin ng kanyang katawan, purihin, walhatiin natin, namnamin natin yung buhay ng ating Panginoon. At habang iniinom natin ng kanyang dugo, namnamin din natin kung anong ginawa niyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Nang maramdaman mo ang buhay at kamatayan ni Kristo na siyang dahilan kung bakit tayo ay naipagkasundo tungo sa kapayapaan natin sa Diyos. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat. At kami ay naipagkasundo sa iyo, sa iyong dakilang mga gawa. Wala man kaming maipagmamayabang sa iyo. Ngunit dahil sa iyong dakilang kahabagan at biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin, kami ay naipagkasundo sa iyo. Salamat sa kapayapaan na ito, O Diyos na aming sinasamba. Mahal na Panginoong Jesucristo, maraming salamat sapagkat dahil sa iyong buhay at dahil sa iyong kamatayan, kami nagkaroon ng katwiran at kabanalan. Mahal na Panginoon, sa aming pagsasagawa ng iyong banal na hapunan, marapatin mo na maramdaman ka namin, maramdaman namin ang iyong mga nagawa, maramdaman namin ang iyong presensya ngayong umaga na ito. Nanawa malaman namin sa aming buhay ang dakilang biyaya na aming natanggap po, Diyos. Bagamat hindi kami karapat-dapat, kami ay narito, naglilingkod, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming sa dalangin sa iyong pangalan.